Balikan po natin si Bril Montalvo sa Davao Oriental kung saan sa kalsada o sa tent muna natutulog ang mga evacuees. Bril, kamusta ang sitwasyon dyan? Andre, patuloy pa ring nararamdaman ang mga aftershocks dito nga sa Caraga, Davao Oriental dahil sa nangyaring magnitude 7.4 na lindol sa bayan ng Manay. May mga bahay din ditong nasira at pinadapa ng lindol. Sa labas na ng San Salvador del Mundo Church sa Caraga, Davao Oriental, nagdaos ng banal na misa ngayong linggo si Father Roland Saiman. Dahil yan sa sunod-sunod pa rin na nararamdamang aftershock sa lugar matapos ang lindol sa bayan ng Manay. May mga bitak-bitak na ang simbahan na noong taong 1884 pa ginawa. We have to secure the people, no? Para anytime pag na-aftershock, we disperse to the open air, no? So for security reason. Naglagay na din ng mga tents sa labas at doon na natutulog ang mga residente ng Barangay Santiago dahil sinira na ng lindol ang kanilang mga bahay. Ayon sa mga otoridad, hindi na rin ligtas na tirhan ang mga bahay sa lugar. Si Nanay Luvinia nanghihinayang sa kanyang napundar na bahay na pinadapa ng lindol. Pero nagpapasalamat pa rin siya dahil buhay silang mag-asawa. Buti na lang talaga may awa ang Diyos na araw na nangyari. Kaya kung gabi po, patay po kami pareho. Ay wala, nag-iiyak lang talaga ako sir. Wala akong nagblanko talaga yung isip ko. Wala akong maano. Opo, kasi pati din yung aso namin namatay rin, nadaganan ng semento. Nasira din ang waiting shed at bumagsak ang pader ng St. Mary's Academy of Caraga. Ang Caraga Municipal Police Station naman, hindi na rin muna pwedeng gamitin dahil sinira din ng lindol. Ang kakatapos lang na Caraga Municipal Hall, hindi rin nakaligtas sa pagyanig ng lindol. Nagbagsakan ang mga kisame. Sa datos ng Caraga LGU, nasa higit 13,000 residente ang apektado ng lindol sa 8 barangay ng lungsod. Nasa 16 naman ang sugatan at nasa maayos na silang kondisyon. Nagdeklara po tama kahapon ng state of calamity. Ito po ay base sa mga datos na ibinigay ng mga barangay captains at before po nakapagdeklara ang munisipyo ng Caraga ng state of calamity, nagdeklara po muna ang barangay government ng state of calamity. Regarding po sa kung magkano, ngayon yun pa rin po ang patuloy po namin na ina-assess kung magkano po yung mapoprovide ni LGU Caraga na amount as to sa disaster fund. Pero pa rest assured po na yung fund will be utilized and rationalized. Nadaraanan naman na ang mga kalsada at nagkaroon na ng clearing operation dahil sa mga minor landslide. Naibalik na rin ang supply ng kuryente at tubig na apektado ng lindol. Inaalam pa ng LGU ang kabuuang danyo sa infrastruktura dahil sa lindol. Andre, kung mapapansin mo dito sa aking likuran, ito yung isa sa mga bahay na pinadapa ng magnitude 7.4 na lindol dito sa Davao Oriental. Andre, ipakita lang natin dito sa aking likuran. Ito yung mga tents na itinayo ng lokal na pamahalaan para temporaryong tirhan ng mga apektadong residente dito sa Barangay Santiago. Kasi base sa assessment ng otoridad, hindi na ligtas na tirhan ang mga bahay dito dahil sa mga sira at mga bitak na nakita nila. Nagbigay naman ng paunang tulong gaya ng food packs ang lokal na pamahalaan para sa mga apektadong residente. Andre, uulitin ko lang, kagabi ay nagdeklara na ng state of calamity ang lokal na pamahalaan ng Caraga dahil sa epekto ng lindol. Yan muna ang latest mula dito sa Caraga, Davao Oriental. Balik sa inyo, Andre. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para po sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.